Good morning! Good morning! Holy Spirit! Take over! In my heart. Purihin natin ang Diyos. Yung malakas na malakas. Open your Bible in Luke chapter 4. From verse 14 to the following verses. Luke chapter 4, verse 14, the following verses. Jesus returned to Galilee in the power of the Holy Spirit, and news about him spread through the whole countryside. He taught in their synagogues, and everyone praised him. He went to Nazareth, where he had been brought up, and on Sabbath day, he went into the synagogue, as was his custom. As he stood up to read, the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written, "The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom from the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor." Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him. And he began by saying to them, "Today, this scripture is fulfilled in your hearing." My dear brothers and sisters in Christ, the gospel of the Lord Jesus Christ. Praise be to God. Purihin natin ang Diyos. Wala na tayo dalawa ng kanilangan. Ilabas na po ngayon. Tayo po ang kahit isa sa ika-30 taong pundasyon o pag-uumpisa ng ministeryo. Huwag kayong matakot. Napakasarap po na bahagi tayo ng ministeryo, di ba? Nag-start po ang ministry 1984, August 20 sa Pilipinas. At tayo ngayon ay naging buga, mga taga-Hong Kong. At tingnan niyo po mga kapatid, masarap kapag bahagi ng ministry. Dahil meron kang sumusubaybay sa iyo na Spirit ng Diyos. Iniingatan ka. Kaya ilabas ko, ang tila simbolo ng ating buhay. Huwag yun ang sisindihan. Just hold it. And meditate and visualize it that it has lighted. May ilaw. Because Jesus is the light of this world. Si Kristo yung nagliliwanag sa atin. Pikit ko kanyang mga mata at visualize that the light of the world is in you. Hallelujah. Thank you, Lord. Waiting for someone
with all the waters cooling behind me, I'm turning for home. Find me a chance to say the word I love you. Never again to be all alone. If you light up my life, you gave me hope to carry on. You light up my days and fill my life with song. And you light up my life. You gave me hope to carry on. You light up my days and fill my life with song. You get me wrong, make me so right. 'Cause it's you light up my Just imagine that, sino ang nagbigay liwanag sa aking buhay? Paano kaya kung wala si Jesus sa buhay natin? Paano kaya kung siya hindi tayo tumugon? Saan kaya tayo pupulutin? Salamat sa Kanya sapagkat ang liwanag ni Jesus ay nag-uumapaw sa akin. Naging liwanag natin sa madilim nating buhay. Naging dahilan kung bakit tayo naging maganda ang takbo ng pamumuhay. Naging dahilan yun kung bakit tayo ngayon ay maayos ang isipan at hindi naging iisip ng masama. It because Jesus, He gave light unto us because He is the light of our lives. Siya yung ating liwanag ng buhay. At dahil tayo tumugon, apat natin siyang Panginoon. Surrender your life and offer your life. Yes. Yes, Lord. Let the flame grow stronger. Yes. I will give Oh, we need our lives, Lord. unto Hindi namin sila mabuhay. Iniaalay, para kayo
as a offering a praise, as a offering a praise, as an offering a praise unto the Lord. And we pray. I know you have 3 wishes. Bulong sa Panginoon ang inyong napakahalagang wish. And I believe dahil ay ibigay sa inyo ng Panginoon. Buksan mo yun namin, bulong mo sa Kanya. And claim, sabi ni Jesus, John 15:7, you remain in me, and my words remain in you. Ask whatever you wish, and it will be given to you. Believe and claim in Jesus' name. Tinaakin namin, Panginoon, ang aming mga wishes na ito ay yun na po tinugon at patuloy na magtatagumpay ang aming mga kapatid, ang bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming gamitin, hindi lang sa pagtatrabaho, kundi sa paglilingkod sa iyo. Maipahayag ang iyong salita saan man kami pumunta, Panginoon. At ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Suligaw lang, praise the Lord! Praise the Lord! Jesus' name! Ako ay magpupuri sa Panginoon! Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ako'y because God is with us. Diba? Yung pagluhan naman natin ay tears of joy because God touched our heart. Dahil hindi po niya ang ating mga puso. Kasi kung wala tayo sa ganitong gawain, siguro nandun ka rin sa central, nagtutong age. Pero thanks God sapagkat nandito ka, hindi nasasayang ang oras mo. Ha? Your time, you invest in this kind of fellowship is your investment in heaven. Kaya sabi ng Panginoon, maging po kayo ng kayamanan sa langit, sapagkat tunay walang nangangain
kalawang. Kaya yung time niyo sa Lord, yung i-invest nyo sa Panginoon, panahon, talent, everything that you gave unto us to God, mga kapatid, that's your investment in heaven. Ha? At pagpapalik ng Panginoon, isa ka sa kanyang susunduin. Amen! Sabihin niyo, God's promise has been fulfilled. Ay, wala kayo? Ang mga pangako ng Diyos ay natupad at patuloy na natutupad sa buhay natin. Amen. Nasa kamay. Isa, dalawa, tatlo, natupad naman. Purihin ko natin palakpakan ng Panginoon. Parang tipid na tipid kayo kumalakpak sa Diyos. Alam mo, itong verse 18 ng Luke chapter 4, it is also written in Isaiah 61 verse 1 and 2. Yun din po yung nakasulat sa book of Isaiah. Prophet Isaiah prophesied po ito, propesya ni Prophet Isaiah. Sabi po niya sa Isaiah 61 verse 1 and 2, sinulat din po dito sa 18 and 19 ng Luke chapter 4. At ang sabi niya, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach the good news to the poor. Sabi, He has sent me to proclaim freedom for the prisoner and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Isipin niyo po yan, nang tayo po ay maging membro ng El Shaddai Prayer Partners Fellowship International, ito po yung ministeryo ito, ay ito po yung ating nararanasan dito. Because we hear the good news, all of us before are poor. Lahat tayo ay mga poor. Mahihirap. Wala makain. Abang-aba. Because we are all sinners. But sabi ng Bible, dumating si Kristo, inanoint ng Panginoon, at ipinahayag ang mabuting balita sa mga dukha. At ang sabi ron, He said to proclaim freedom. Tayong lahat ngayon malaya. Sino nakakaranas ng kalayaan ngayon? Parang hindi malaya. Malaya sumigaw! Malaya tumawa! Malaya umiyak! Malaya magpuri sa Panginoon! He has said to proclaim freedom for the prisoner. Dati tayo alipin ng pagiging mahiyain. Dati nyo ako alipin ng pagiging mahiyain. Hindi ako marunong ngumiti, hindi ako marunong pumalakpak, hindi ako marunong makisama sa mga tao. Taga-mundo kasi ako. Doon sa Quezon Province. Kaya hiyang-hiya ako noon. Kaya ako pala may nag-isa na lalaki sa amin. Ako lang ang guwapo sa amin. Kapatid ko. Yung tatay ko pa naman, namatay yung napakaaga. Hindi ko nakilala. Picture na lang. Kamukha naman ng dugo. Bakit kaya ako hindi kamukha nun? Kapatid, isipin nyo, kaya ako na rin parang mahiyain. Alipin ang kahihiyan. Mahiyain. Walang PR. Public relation. Why? Kasi nag-iisa nga ako sa amin. Yung mga kapatid ko, lagi nandun sa kanyang mga kabarkada, ako nag-iisa lang. Malungkot. Napakahirap pala ng malungkotin. Sabi nun, akala ko, sabi ko, ano kaya ako? Magkakasawa pa. Siguro kung napunta agad ako dito sa Hong Kong, nagkasawa ko ng taga-Hong Kong. Okay. So, sabi ng Panginoon, He has sent me to proclaim freedom for the prisoner and recovery of sight for the blind. You know, brothers and sisters, kapag po tayo ay alipin ng kasalanan, we are blind. Tayo yung mga bulag. Ang mga nagkakasala at alipin ng pagkakasala, mga kapatid, bulag, spiritually blind. Kaya hindi ma-recognize ang God's creation
Jason, hindi ma-recognize ang kagandahan ng kanyang katawang nilikha ng Diyos. Ang tingin sa kanya ay laging pangit kaya pinapabago ang ilong. So sabi ng Bible, recovery of sight of the blind and to release the oppressed to proclaim the year of the Lord's favor. Yung mga agipin ng mga kalungkutan ay pinalaya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa verse 21, and He began by saying to them, Today the Scripture is fulfilled in your hearing. If you claim today, the Scripture is fulfilled in your life while you are hearing. Alam niyo po mga kapatid, yung kung binasa ko yun, ito po ay picture of the deliverance of Israel from the exile in Babylon as the year of Jubilee. Yung po, yung sinabi ni Jesus dito, today this scripture is fulfilled in your hearing. Ang kausap niya doon, silang lahat na mga Israelita. Nakikinig ang mga Hudyo sa Kanya. At itong pag-proclaim na ito ni Kristo, ito'y larawan ng paglaya ng Israel mula sa pagkakaalipin, sa pagkakatapon sa kanila sa Babylonia. Sa Babylon. Sa Babylon as a year of Jubilee, yung paglaya nila. Mga kapatid, alam niyo ba yung Babylon, kung saan yun? Sila pala ay itinapon doon, aside doon sa Egypt. Ang Babylon po ay Iraq. Iraq po ang Babylonia. Sa old map, ang pangalan ng Iraq ay Babylon. Sa mga naninira sa atin, na tayong mga Katoliko sinisiraan ng ibang mga Kristiyano sa labas, ang sabi nila, tayo Katoliko yung Babylon. Mali po yun. Ang tinutukoy na Babylon noon ay ang Iraq. Kasi sinasabi nila tayo, as Catholics, tayo daw yun, tayo mga masasama. Hindi po yun. Ang tayo ng Babylon is Iraq. Mga kapatid, pag we-notice dito sa ating puminasa that even Jesus Himself was not accepted as a prophet in His hometown. Siya po ay Hudyo, pero hindi po siya tinanggap. Bakit? Sapagkat matapos na basahin yun ni Jesus, pagdating sa verse 22, ito ang sabi ko. Verse 22, all spoke well of Him and were amazed. Na-amaze sila. Isipin mo, si Kristo naman hindi naman siya nabalitaan ng kolehiyo. Hindi naman siya nabalitaan ng aral. Tumulong siya sa kanyang foster parent niya, si Joseph, sa pagiging furniture maker. Kaya nasabi nila, nais ang mga Hudyo, at nasabi, at the greatest word that came from His lips, isn't this Joseph's son? Hindi ba ito yung anak ni Jose? They asked, Jesus said to them, surely you will call this proverb to me, physician, heal your son. Sabi, totoo na, sasabihin nyo, doktor. Sabi nyo, ayun siya, sabi, physician, heal your son. Do here in your hometown what we have heard that you did in Capernaum. Kasi gawin mo, magimala ka dito. Kung ano ginawa mo sa Capernaum, sipin mo yung mga panunuyan yun. Si
were rejected by the Jews. Yung mga kababayan niya, hindi siya tinanggap, mga kapatid, kay Kristo. Bakit kaya hindi tinanggap si Kristo? Because many people, mga kapatid, had a similar attitude. Kung paano ang mga Israelita, sila mga Hudyon, ay hindi tumanggap kay Kristo as the prophet of all prophets. Ang propeta na lahat ng mga propeta, hindi tinanggap. Una, maraming naiingit. Sabi ng Bible, many people have similar attitude, but don't be surprised. Huwag daw po tayo nalililat ng pagdating pag-uwi ng Pilipinas ay kaya nag-iirap sila na tutuyanin ka. Pagdating mo sa Pilipinas, ikaw ay pagsasabihan ba? Yes, sila. Napaluloko ka. Pero huwag ka na masusurprise doon. Natural lang yun. Ang mahalaga, kasama mo ang Diyos. Ang mahalaga, nakilala mo ang katotohanan. Ang mahalaga, ikaw ay na-bless. Ang mahalaga, ikaw ay lahat. Ang mahalaga, ikaw ay iniligtas ng Panginoon. Nangyaring ito ang mabuting balita na iyong nakakita. Amen? Don't be surprised when your Christian life and faith are not easily understood or accepted by those who know you well. Sino yung kilala ka? Parents mo, mga anak mo, kasambahay mo. Kung sino pa yung kasama mo, siya pa ang magre-reject sa iyo tulad ni Jesus ang ginawa kay Kristo. Kung sino pa yung mga kababayan, kung sino pa yung siya yung pinatayo sa synagogue, sa church. And then after he was, nang siya magbasa na nun, kailangan ko magbasa. Ang narinig niya gano'n, mga salita. Mga kapatid, so huwag daw po tayo mas-surprise kapag gano'n. Ibig sabihin, ang lahat ng pangako ng Diyos kapag ganun ang nangyayari sa iyo, ay nagaganap na sa buhay mo. Amen! God has been fulfilled in your life. Dahil sabi ng Panginoon tayo mga sumasampalataya sa Kanya, tayo yun. Kung anong ginawa sa Kanya ay mangyayari sa atin. Aba, umanda pala tayo, baka tayo tako niyo sa Diyos. Handa ka tayo. Amen! O, kung di mo kumimen. Handa ba kayo? Sinabi na Bible. Ha? Eh baka mamaya ay binigyan ka na ng kunting pagsubok ay sasabihin, dinidinay mo na si Kristo. Tinatakuin mo na siya. Hindi po, hindi pa ako Kristiyano, hindi po. Ako po ay pulis. Mga kapatid, humanda kayo. Ha? So sabi na kayo, many people have similar attitude. Pare-parehas. But what we need to understand, ano ba ating dapat unawain in this God's promise? Sabi ng pangako, this promise is a promise of inclusive love. Sino sa inyo may pag-ibig? Sino sa inyo kayo may pag-ibig? Tunay na si Kristo na sa inyo. Because Jesus is God. Kung malakas kayo ng answer, kayo na lang. Of inclusive love that reaches out to everyone, sa bawat sa atin. Itong ating mga binasa ito, including social outcast. Kung tayo man ay hindi sinasama nila, outcast kami minsan, lalo na pagka sa immigration. Dinidiscriminate ka. Sabi ng huwag mong isipon lang, mababaka na doon. Kahit na tayo ay nandun, social outcast, hindi tayo sinasama. Like widows and weepers.
Katulad daw ng mga palo at mga may keto. Sabi po ng verse 25, pakinggan niyo po. Nakikinig ba kayo? Sabi ng verse 25, I assure you that there were many widows. Yan. Mga palo. Sino sa inyo ang palo? Walang asawa kasi mamay. Ang mapapangin pang palo. Ipag-asa pa kayo. So, sabi na tayo na, I assure you that there were many widows in Israel in Elijah's time when the sky was shut for 3 years and a half. For 3.5 years. And there was a severe famine throughout the land. Noong panahon ni Elijah, dahil sila ay ang bayang Israel, sila ay nag-aray at namaling sa ibang Diyos ang kanilang paniniwala dahil sa haring hikap ng hikap. Haring hikap. So, pinalig nila at pagkaba sila ng mga estatwa, ng mga Diyos-Diyosan, estarte at ng mga nilamahalan kung sino-sino pa. Kaya itong si Propeta Elijah nanalangin. Sinamahan siya ng Diyos kasi hindi siya pumaling sa mga ibang Diyos. So ano ginawa? Nanalangin siya. Sa panalangin nila, hindi po siya nalungkot, hindi nakakalan yan. Hindi malungkot. Masaya siya. Nanalangin. At sabi niya, Yahweh! Hindi mo umulan ng 3 taon na kalahati. Hanggang hindi ko sinasabi. Bakit? Masama sila. Sumama sa ibang Diyos. Sinamba nila yung kanilang employer. Sinamba nila yung kanilang pera, yung sweldo. Naging Diyos nila yung employer nila sa kanilang sweldo. Kaya ayaw na magpadala doon sa kanilang magulang at sa kanilang mister. Bakit? Malimang makakay na yung mister nila. Hindi ba ako daw? Ang mister. Okay. So ano kung nangyari? So, hindi na po umulan. Bakit hindi umulan? Sapagkat tapat ang Diyos. Kapag ang tao ay tapat sa Diyos, tapat din ang Diyos sa lahat ng iyong sasabihin. Pag tapat tayo sa Diyos, kapatid ko ikaw ay tapat sa Diyos at pumunta ito, ang 3 prayers mo at 3 wishes mo, answer prayer. Amen? Ito mo sila ito. Because he was faithful unto God. Alam sa piniligan sa prayer niya, hindi po uulan ang 3 taon ng kalahati, hindi na uulan. Kaya ano nangyari? Pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Sabi ito, yet Elijah was not sent to any of them, but to a widow in Sarepta in the region of Sidon. And there were many in Israel with leprosy in the time of Elisha, the prophet, yet not one of them was cleansed, only Naaman the Syrian. Mga kapatid, tingnan nyo, sa panahon ni Elijah, mga widows, sa panahon nung alalay ni Elijah, si Elisha, si Eliseo, anong i-rapture na kunin ng Diyos si Elijah, kinuha siya, hindi nakaranas ng pamatayan. Oo. Masarap pala pag naging tapat ka sa Diyos, hindi ka makakaranas ng kamatayan. Hindi naman singinog, ganun din. Kinuha na lang sila ng Diyos. Isipin mo lang, sabi ka lang, wala ka ng akawal, wala ka ng service life. Hindi ka lang, mahirapan pa. Pati mga magulang mo, pati mga mag-anak mo, hindi na maghihirap. Bakit? Ay, hindi na bibili ng tao, ng mga service, mga magulang, mga sementeryo. Hindi na. Bakit po? Mabay na ang Diyos. Sa Katolik ang tawag doon ay parousia. Sa Protestant, rapture. Na rapture. Inagaw. Si Enoch, pagkatapos si Elijah, kasunod ay sino? Iniakyat sa langit. Si Mama Mary, hindi kayo naniniwalaan. Kaya nga, assumption. Inassume. Sabi, ano ang pagkakaiba ng ascension
sa assumption. Ascension and assumption. Ha? Assumption. Ang assumption, may ibang nag-akyat. May ibang nagtaas. Ascension, mismo yung powerful one ang umakyat, ang tumaas. Ayan, assumption. So, dahil ang panahon, tayo ay assumption din. Itataas tayo ng Panginoon. Dahil wala naman tayo, hindi naman tayo tulad ng Diyos na powerfully. So, sabi ng 1 Thessalonians chapter 4, pagdating ng huling panahon, tayo lahat, inabili o manay, tayo lahat ay itataas. Nakikita natin yung pangako ng Diyos, natupad kay Elijah, natupad kay Elijah, ang mga pangako ng Diyos. Kung natupad kay Elijah, hindi ka ulan, ngunit matapos sasabihin niya, ang pagulan-ulan na. Bakit? Sapagkat ang tao dapat sa Diyos, ang mga panghiling mo ay susundan ng himala ng Panginoon. Kaya, dapat kayo makalis, huwag na sasabihin, ingat ka. Kasi pag sinabing ingat ka, may mangyayari sa daan. Sasabihin ko, God bless, samahan ka ng Diyos. Kasi kapag sinabi mo, ingat ka, yung sabihin, ini-expect mo, may mangyayari sa daan. O ano, nalulak ka. Kaya kayo mga Kristiyano, kapag kayo sinasamahan ng Panginoon, ingatan nyo ang inyong mga tila at inyong mga labi. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, buhay at kamatay ay nasa tila na kasalanay. Ibig sabihin lahat ng mamamagiging natin ay may kapangyarihan. Whatever you say, Lord, happen unto you because your lips and your word has power. May kapangyarihan. Why? Because you accepted the Holy One. Tinanggap mo si Kristo, the powerful one. Kaya sinusundan ang himala. Si Elijah na sabihin nyo mag-ulan, hindi ka ulan. Bakit? He was faithful unto God. Sumunod, yung kanyang yung harap nyo si Elijah. Sumunod sa kanya si Eliseo sa Tagalog. Sabi ni Eliseo, gusto niya maging tulad din ng taglay ng power ng Elijah. Nung tawag na si Elijah, si Elias, doon sa River of Jordan, sabi ni Eliseo, pag nakuha ko yung balaban, papapasakit. Sabi naman ni Elijah, sige, pag nakuha ko yung balaban ko, papatransfer sa'yo ang power mula sa Diyos. Ganun tumagawin na. Kung makita ni Eliseo, si Elias, biglang may nagliliyab na animoy karwahe. Bigla siyang nagbakit noon at nakasakay paakyat sa itaas. Naabot niya yung balabal ni Elias. Biglang hindi na nakita si Elias. Nakuha na ng Panginoon dahil nakat. Nung nakuha na niya yung balaban, sinubukan niya kung nasa niya ang power. Inihampas niya doon sa ilog. Nahabi yung tubig. Alam niyo ba, sinusunod na naghagi ng dagat? Yun, ilog na, tingnan mo, gumano ng tubig. Nakadaan siya, hindi na masaling mga. Ay si Eliseo nun kalbo. Kalbo siya. Excuse me kung may kalbo dito. Alam niyo po, pagkakawit niya, may mga bata. Napakarami. Tinukso siya sa kalbo, inaawit pa siya, kalbo sumusot yung mga bata sa kanya. Nainis siya. Hinarap niya. Sabi niya, lapain kayo ng mga uso. Lumabas na maraming uso. Nilapay ng bata. Because people who are faithful unto God, whatever you say, anuman ang banggitin at sabihin mo, magaganap. It was fulfilled. Pag sinabi mo yung mister mo, naulat ka sa bayan, kaya kasama ka ngayon. Sabi mo sa lako, ako mo, bukungan naman ako ngayon. Ay, kasi hindi
sabi niyo? Ha? Sabi mo doon sa anak mo, dalaga pa naman sa ang takay tayo! Ay, napakakay naman. Sinabi ko matay. Because whatever you say, it will be happening. Kaya ilan kayo sa inyong mga tila. Pag sinabi mo wala kang mangyayari sa buhay mo. Pag kaya hirap sa iyo, sabi mo wala kang pera, wala. Pero kung sasabihin mo, darating pala yung pera ko, darating pala yung pera ko, mga kapatid, hindi ka mawawala. Sunod-sunod ay yan sa tapat ng Diyos. Which is love. Hindi na po bang iniayos ang inyong puso doon sa pinaka-precious gift of God, which is love? Pag-ibig. Mahalaga po yun. Alam niyo, matapos ng si Eliseo po ay ano, diba? Sabi nga doon sa binasa ko, siya rin propeta, pumalit kay Elias. Eh sinaaman, may keto. May keto. Doon ko nakita, tanong ko ay, noong panahon ni Kristo, ang linis na ng River of Jordan. Noong panahon ni Naaman, ayaw lumublob ni Naaman sa River of Jordan. Bakit? Ang dumi-dumi. Sabi naman may mga lumulutang. Kaya ayaw. Kaya ang sabi ni Propeta Eliseo, lumublob ka doon ng 7 beses. 7 times. Para gumaling yung ketong. Ay ayaw lumublob. Pero napilitan natin, nung napilitan siya, parang usulungan niya, nung lumublob, sabi lang sa Biblia, animoy kutis ng bata ang naging kutis inaaman. Sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Nagawa ng Diyos ang lahat. Ang sumalang si Eliseo ay namatay. At nang mamatay si Eliseo, iniling, bulok na si Eliseo, may inililibing na bata. Alam niyo ba yung bata inililibing? Hindi naman usunod ng taon, binabalot na. Alam mo, ang paglilibing ng bata, doon pala kinuha yung ni Eliseo. Alam mo yung bata na patiklik sa buto ni Eliseo? Alam mo nangyari? Nabuhay yung bata! Sabi dito sa verse 18, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach the good news. Ang anointing na nakuha ni Elijah at ni Eliseo hanggang kamatayan nananatili. Ang power, ang anointing, remember the anointing, the Holy Spirit Himself. Kaya nang mapatikit sa buto ni Eliseo ang inililibing na bata na buhay ang bata. Walang iwanan. So, ibig sabihin nun, pag mo ipagpapalit yung panawagan ng Diyos, dahil nakilala mo ang Panginoon dito sa ministeryo nito. Matapos mo makilala ang Panginoon sa ministeryo nito, baka naman pag lumamit ko sino-sino dyan, pinagpalit mo na yung panawagan mo sa ministeryo nito. Sabihin mo sa malabi, walang iwanan. Finally! Magulong kakalatan, mapaping nalalaman. Sa tuwing ako'y nakikinig ang kanyang salita, nalaman ko ang susi ng
the genuine love. It's because of love. Yes. I remember God is love. Kung wala ang Diyos sa atin, wala tayong pag-ibig. Kaya ng mga tao walang Diyos, ano ang nangyayari? O, tinan mo yung nangyayari sa Pilipinas. Ha? Isang babae inaasa ng 7. Walang kalaban-laban yung dalaga sa kabulakan. Bakit walang Diyos eh? Ha? Kaya mga walang Diyos, ano nangyayari? Hindi kanya kukunin na nakawin. Bilyon-bilyong ninakaw sa Pilipinas. Amen. Buti na lang nakakulong na yung iba. Bakit nakakulong? Ay kasi nakapulis talaga. Mabuti na yun. Mabuti ang mga pulis natin. At nakapulis talaga. Kaya nakakulong na yun. Mabuti na yung isa ng kasamahan. Kaya bakit ang nangyayari ng Because? Walang love. Sabi ng Bible, what we need to focus and to pray is the genuine love. Pero palang fake love. Ha? Yung kunwari may pag-ibig ka, pero hindi totoo. Ang kailangan daw natin, genuine love, ha? Loving people, and loving God. That's the symbol of cross. Ha? Yung vertical, to love God, loving God, and horizontal is to love your neighbor as yourself. Kung paano dapat tayo minamahal ng Diyos at minamahal mo rin ng Diyos, at kung paano minamahal mo ang iyong kapwa, unahin mo ang asawa mo at ang iyong mga anak. Amen. Kaya mula kayo kung kayo ay hindi nagbabati ng mag-asawa, tawagan mo na siya. Kung gusto mong pagpalagin lagi, huwag mong hayaang mawala ang iyong asawa. So your genuine love is not easy. We pray for the grace to receive. But the highest spiritual gift is to love as God loved us. To be His instrument. Yung tayo maging instrumento. Sa paglilingkod, yung pagsishare ng Word of God sa mga anak ng amo nyo, at least nagiging Kristiyano sila. Pagsishare ng Word of God sa inyong mga employer. Pagsishare ng Word of God sa inyong mga kaibigan. Sa atin na ang sinishare ng iba, masasama. Sabi ng isa, Brother Ray, tulungan mo lang po. Sabi ko, bakit naman sister? Sabi ko, natatakot ako. Bakit natatakot ako? Tatlo yung Facebook ko. Ano yung Facebook mo? Ay, kasi. Yun, hindi mo magiging bakit? Alam naman dyan sa Facebook, maraming hackers. Alam niyo ba yung hackers? Yung hackers, may friend kayo. May friend kayo. Halimbawa ako friend nyo. Tapos bigla lalabas yung pangalan ko doon. Hindi naman ako nagsasay sa inyo. Sasabihin, this video is for you. Pag kinlik mo yun, mga X-rated yun. May virus, hindi mo na mabubuksan yung Facebook. Kaya ingat kayo, pag-click kayo ng click yan. Lalo na lang mga video-video na sabi, kiklik mo, pagkatapos share na naman sa iba, share na yun. Pangalan mo, yung nagre-reflect doon, kahihiyan mo yun. Dahil social network. Kaya pag nag-click ka nun, lilipat yung pangalan mo yung nakalagay doon. Ay kung lingkod ka ng Diyos. Di nakakahiya. Eh kung yung kiniklik mong yun ay masama, X-rated na halimbawa, doon lang yung sabi nung kinilik daw niya si, yung artista, video ni sa Pilipino, sino ngayon? Hinakalat na yun. Kayo naman yun, nakakalat yun, nakapangalan sa'yo. Sasabihin ko, hindi ko nandun ka click. Click ng click. Bahal kapatid. Kaya pag nabuksan mo yun at napanood mo, hindi mo na mababalik yung Facebook. Hindi mo na alam. So hanggang sa dumating yung na-hackers ka na, yung Facebook mo, hindi mo na mabubuksan, hindi mo na madidelete. Yung lahat ng reflect doon, hindi mo na madidelete. Ay kung kabastusan lahat ng malagay doon. May nangyari po sa amin sa Pilipinas. Tumawag ng pinaka-master doon sa ganong style para matanggal. Kaya huwag kayong click na click. Kaya sabi niya, sunod na hospital na raw siya. Kasi sa kahihiyan, iisipin mo siyempre. Mapuposes ka ng kahihiyan. Hanggang sa kumanong ka na lang kumanong. Pag kumanong ka, yung gumagaling artista nyo, bakit naman tayo? Ay sumabit sa jeep.
Nung nakasabit na sa jeep, biglang gumano, nakabinaw. So, kaya kayo ng instrumento, kaya sinisip ko sa inyo, kasi wala kayong alam siguro yung iba, ako po'y nag-aaral ng computer, ano? Ako nakatago din ng computer science, bukod pa doon sa isang kurso ko, ano? Pero mahalaga po yan. Ha? Mahalaga po. Ha? Kasi yung iba nag-pretend na mag-click ng mag-click kapag may nag-share sa kanilang Facebook, lalo na doon sa iyong timeline. Ha? Kahihiyan nyo yan. Kung kilala kayo, likod pa naman kayo ng Diyos, tapos yung pala kung sir kayo, pinilit nyo na, lipat na lipat yun. May virus pa yun. Kaya pag nagamit yung pangalan ko, may nagsin sa inyo, nagpapayin ako, tapos ano, sasabihin, this video is for you, pangalan ko yung ginamit, hindi yung tao yun ang nagsisend. Hindi ikaw yun. Ginagamit ng hackers yung mga pangalan na kaibigan nyo. Dahil nandun yun. Kaya ingat kayo. Amen. Doon mo lang dapat gamitin yung ingat. Doon sa mga ganung mga kamunduhan. Okay? So finally, the fulfillment of this promise to people, sabi na dyan, at 1 John 3:10 tungkol sa lahat, mahalaga ang pag-ibig. I share this to you. Even may sharing sa iyo about kung sa sinasabi ko sa inyo, dahil kaibigan ko kayo, mahal ko kayo, ha? Para hindi po kaya even the ministry. Dahil kung membro ka ng El Shaddai, aba malalaman kung membro ka ng El Shaddai kasi pag doon sa about mo yung iyong violate na doon sa Facebook mo, nakalagay doon, El Shaddai member ka ba naman? Ganun ako pag may nagsesend na ano, titingnan ko yung about, makikita ko El Shaddai member. Pag hindi El Shaddai member, masama yun na ano, click ko, spam. Spam na hindi na yung mawawala na yung sa raise up your hands, taas po ang yung tubig. May tubig ba kayo? Saka barbecue. May barbecue ba kayo? Taas po. Panginoon, pagpasan niyo po ang mga tubig na ito. Alam namin, Panginoon, ito simbolo ng iyong salita at ang Espiritu Banal. At dalayan ko, Panginoon, na dumalo ang iyong himala maging sa barbecue. At umaasa kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng himala. Buksan ang tubig na isa, tumago, kung mayroon pang barbecue, kumagat ka ng isa. Kung wala naman, isipin mo na lang, may kinagat kang barbecue. Wala kang barbecue, hawak mong akwatin yung daliri. Tapos dati, akalagok na kayo. Panginoon, pagpasang po yan, hinati na po namin, may himalang nangyari sa buhay namin sa paglalakad nito. At dalayan ko, Panginoon, ang dalawang bottled water pa na iuuwi nila. Ipaiinom nila, Panginoon, sa kanilang employer o kasambahay. At naniniwala kayo, Panginoon, yung susunod ng tanda ng mahal kababalaghan, magbabago ang ugali ng employer nila. At ang pinaka mong pangako, Panginoon, i-increasean sila ng kaya ginaangkin namin, Panginoon, ang iyong blessing sa ngalan ni Jesus. Taas ang prayer and bless. Panginoon, ginaangkin namin ang tatlong napakahalagang prayer request. Basbasan mo po. By faith, Lord, ginaangkin na po namin na ang lahat ay answered prayer. Kaya kami po ng siksik, bibigyan ng mga apaw ng alay at handog. At ginaangkin na po namin kami lahat ay nagambay. As you say, give them in the faith of the Lord. Yeah.
pagdating ng punong lingkod. Good morning, Holy Spirit! Good morning! Yan ang iniwan sa atin ni Brother Rex. Dalawang balita, isang masaya at malungkot. Masaya dahil darating ang ating punong lingkod na siya ay magtotok sa Sabado at Linggo 30 and 31 of August. So, kung sino po ang makaka-attend sa site po. At saka po merong September 9, kung makakapag-day off kayo, yun po is statutory holiday yata po yun. May seminar po tungkol sa Mass Commentator, Liturgy, at kung arit po kayo umattend po kayo kung sino ang gusto mag-service sa church. Iba na po yung maka-attend ng seminar. At malungkot po, ito ang last day ng ating minamahal na si Brother Rex. Salamat tayo sa Panginoon. Isunod po siya upang bigyan tayo ng mabuting katuruan. And of course, malungkot lang yon kasi iiwan niya tayo panamandalian. Siya, babalikin siya. Amen! Amen! Tatandaan namin at isa sa buhay ang mga turo mo sa amin. We love you and we're gonna miss you for sure, Brother Rex. Pwede makahalik? Para sa inyo lahat. Brother Rex, awin lang sa kami. Maglalagay ako ng basket para kung sino magbigay ng alaala kay Brother Rex. Lumapit lang po at iulit sa basket. Dahil lang po, nice. At kahit cash lang po o nakasobre o hindi, para lang po yun. Yun ay ang mahalaga mula sa inyong puso. Thank you very much po and God bless us all. Brother Rex, your beautiful song for us. Hindi pa po tapos ang final blessing natin. Ayan, para sa inyo po, taguloy na po ako sa inyo. Iwanan ko kayo, pero ako gusto may kasama natin lahat. Amen. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan ko ito sa krus ng Kalbaryo. Ligtas
Okay, mamaya na po yung picture. Final blessing muna tayo. And after that, tayo mag-picture taking. Raise up your hands. Okay. Panginoon, salamat po. Pagpalain niyo po ang mga taong nagkaloob po sa munting alay na ito. Magamit po, Panginoong Diyos, sa iyong ministeryo, Panginoon. Sa pamagitan ng iyong lingkod. At umaasa kami, Panginoon, patuloy mong ibabalik ng siksik-liglig at umaawa. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa inyong lahat, sa ating mga kapatid, sa ating mga instrumentalist, music ministry, sa inyong mga magagawa, and to all prayer partners, thank you so much. At panoorin nyo na lang po yung ating mga talk sa Hong Kong Mission Explosion sa YouTube. Nandun po yun. And then, share nyo po sa iba para at least po lumaganap yung mabuting balita ng kaligtasan. Amen? See you in Europe. May the Lord God bless you. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Raise up your hands and let's pray the Psalm 91.